Ang aming unang international flight na lumipad mula Europa ay tinanggihan ng bawat paliparan sa mundo para kaming mga multong lumulutang sa himpapawid, nakalimutan ng buong mundo sa ibaba. Sa bawat segundong lumilipas, isang segundo itong papalapit sa trahedya. At sa gitna ng desperadong espasyong iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa linya ng komunikasyon. Isang tunog na hindi lamang nagbigay pag-asa, kundi nagpabago rin sa buong 13 taon kong karera. Ang isang pangungusap na iyon ay hindi lamang pahintulot na makalapag. Sa gabing tinatalikuran kami ng buong mundo, isang banyagang lugar ang nagpaliwanag sa mga ilaw ng runway, isang medikal na koponan ang nakahanda sa kanilang posisyon, at isang buong sistema ang tahimik na gumana, determinadong walang buhay na maiiwan. Gabing iyon, hindi lang kami lumapag sa isang paliparan, kundi lumapag kami sa karangalan at espiritu ng paglilingkod ng isang buong bansa. Ngayon, sisimulan ko ang kwento kung bakit muling dapat tumingin ang mundo sa Pilipinas matapos ang gabing iyon ng tadhana. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong damdamin at nararamdaman mo ang pagmamalaki, mangyaring mag-iwan ng komento at like. Ang iyong suporta ay magbibigay sa amin ng lakas upang maitala ang mas maraming kwento tulad nito. Ako si Fatima, isang flight attendant mula sa United Arab Emirates. Sa aking record nakasulat ang 13 taong karanasan sa paglilingkod. Lumipad ako sa lahat ng pangunahing ruta sa Europa mula London, Paris, Frankfurt hanggang Istanbul. Walang lugar na hindi ko pa napuntahan. Bawat taon, sumasali ako sa mga safety flight training at halos kabisado ko ang bawat manual. Naranasan ko na ang mga insidente ng air turbulence, lasing na pasahero at maging ang fire alarm sa eroplano. Kaya, lubos akong kumpiyansa sa aking sarili. Ano man ang mangyari, alam kong kailangan ko lang sundin ang manual. Ang trabaho ng isang flight attendant ay resulta ng pagsasanay. Kailangan kong manatiling kalmado, sumunod sa tamang proseso at magbigay ng katiyakan sa mga pasahero. Iyon ang aking paniniwala. Ngunit sa gabing iyon, nagsimulang manghina ang lahat ng aking kumpiyansa. Ito ay isang long-haul flight mula Tokyo, Japan pabalik sa aking tahanan sa Dubai, UAE. Ang eroplano na may lulang 314 na pasahero ay matatag na lumilipad. Kasama ko ang iba pang mga batang kasamahan sa trabaho, tinitingnan namin ang serbisyo, inaalagaan ang mga pamilyang may maliliit na anak, at nagbibigay ng kumot sa ilang matatandang pasahero. Ang kalangitan ngayong gabi ay tila payapa, ngunit alam kong sa ibaba, ang buong rehiyon ng Middle East, ang aking tahanan, ay nagkakagulo. Ang mga balita ay patuloy na nag-uulat tungkol sa lumalalang tensyon sa mga saradong airspaces, sa mga flight na kailangang magbago ng ruta sa gitna ng takot. Sana ang biyaheng ito ay isang maikling katahimikan, hiwalay sa kaguluhang iyon. Ito ay isang gabing flight na tila ordinaryo, hanggang sa tumunog ang alarm ng makina. Lumipad na kami ng halos 4 na oras at nasa himpapawid ng Southern China. Sa simula, inakala ko na error lang ng sensor. Nangyayari iyon minsan, ngunit kakaiba ang hangin mula sa cockpit, kakaiba ang tingin ng kapitan. Nagpadala siya ng mensahe at humingi ng kumpirmasyon. Ang aking kasamahan sa upuan sa tabi ko ay bumulong, "Ate Fatima, humihigpit ang seguridad sa airspace ng Europa pagkatapos ng pinakabagong balita. Ngayon idinagdag pa ito, kinakabahan ako." Umiling ako, ngunit mabigat din ang loob ko. Naisip kong kinakabahan lang siya dahil kulang pa siya sa karanasan. Kung may isang bagay akong natutunan sa mahigit 10 taon sa trabaho, iyon ay hindi dapat magpanik ang crew. Sa loob ng cabin, tahimik pa rin ang lahat. Nanunood ng pelikula o natutulog ang mga tao, walang sinumang nakakapansin ng anumang kakaiba. Ngunit naramdaman ko ang tensyon sa pagitan ng cockpit at ng jump seat area. Isang hindi nakikitang bigat ngunit napakalinaw na nararamdaman. Unti-unti, isang kutob ang lumitaw sa aking isip. Hindi ito isang bagay na kayang ayusin ng manual. Sinasabi sa akin ng 3 taong karanasan na iba na ito ngayon. Tinawag ako ng kapitan sa cockpit. Nang pumasok ako, nakita ko ang ilang pulang ilaw sa control panel. Mga ilaw ng babala na bihira kong makita. Kalmadong ipinaliwanag ng kapitan ang sitwasyon. Isang makina ang nagpapakita ng senyales ng pagkawala ng thrust at hindi rin matatag ang auxiliary system.
Hindi kami agad babagsak ngunit hindi na namin maaaring ipagpatuloy ang paglalakbay. Kailangan naming mag-emergency landing. Tumango ako. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong kumilos ayon sa aking pagsasanay. Inayos ko sa aking isip ang sasabihin sa mga pasahero. Naaalala ang mga emergency procedures na kaya kong gawin. Isa akong veterana, magiging maayos ang lahat. Inulit ko iyon ng maraming beses, ngunit may kakaiba. Bakit nanginginig ang mga kamay ko? Bakit kailangan kong huminga ng malalim bago ako makapagsalita? Ang kumpiyansa na binuo ko sa loob ng 13 taon, ang mga training na inulit ko ng daan-daang beses, bakit tila wala silang silbi ngayon? Nang lumabas ako sa cockpit, nalaman kong ang pagkakaroon ng maraming karanasan ay nangangahulugang naranasan mo na ang mga katulad na sitwasyon ng maraming beses. Ngunit ngayon, ito ang unang pagkakataon. Iba ito sa lahat ng sitwasyong naranasan ko. Oo, nakasulat sa manual ang emergency landing procedure, ngunit ang bigat ng mahigit 300 buhay sa mataas na langit na ito, sa gitna ng magulong mundo, ay hindi maipaliwanag sa salita. Nang bumalik ako sa cabin, isang pasahero ang tumingin sa akin at nagtanong, "Ayos ka lang ba? Medyo maputla ka yata?" Ngumiti ako at sumagot, "Ayos lang ako. Magsisimula na kaming maghatid ng inumin ngayon." Ngunit napansin kong medyo mataas ang boses ko kaysa karaniwan. Mula noon, may unti-unting bumagsak sa loob ko. Bago ko pindutin ang public announcement button, huminto ako sandali. Ano ang dapat kong sabihin sa mga pasahero? Dapat ko bang sabihin ang totoo na may problema sa makina at kailangan ng emergency landing? O dapat ko bang iwasan ang totoo at sabihin na nagbabago lang kami ng ruta patungo sa pinakamalapit na paliparan? Sa maikling sandali na iyon, ang 30 taong karera ay nagpahirap sa akin, hindi ako makapagpasya. Sa huli, pinili ko ang isang intermediate solution. Dahil sa kinakailangan para sa teknikal na pagsusuri, ang ating flight ay inaasahang lalapag sa pinakamalapit na paliparan. Ito ay para sa inyong kaligtasan. Mangyaring huwag mag-alala, sabi ko. Kalmado ang boses ko, malinaw ang pananalita. Ngunit pagkatapos ng anunsyo na iyon, naramdaman kong basang-basa ng pawis ang aking mga palad. Ang cockpit ay nagsimulang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na paliparan. Umupo ako sa jump seat at nakinig sa radyo. Profesional pa rin ang boses ng kapitan. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Ang una at pinakaloob na pagpipilian ay ang Guangzhou International Airport. Ngunit ang sagot mula sa lupa ay kasing lamig ng yelo. Pagkatapos suriin, dahil sa espesyal na mga pamamaraan ng seguridad at matinding sitwasyon, hindi namin kayang tumanggap ng isang komplikadong emergency na may foreign elements sa gabi. Hiningi ang pagbabago ng ruta palabas ng aming airspace. Ayon sa itinalagang flight corridor, walang karagdagang paliwanag. Isang utos na pinilit kaming lumipad patungo sa timog palabas sa South China Sea para kaming naitulak sa pader. Nakipag-ugnayan ang kapitan sa Taipei. Ang sagot ay kasing bilis din. Hindi kami kayang tanggapin dahil sa mga restrictions sa flight corridors dahil sa military operations. Sumunod ang Hong Kong. Paumanhin, ang pangunahing runway ay sumasailalim sa biglaang maintenance at hindi kayang mag-accommodate. Nang namatay ang radyo, naramdaman ko ang isang mabigat na katahimikan sa cockpit. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nalaman ko na ang pangalan ng international flight, ang mga pangako ng aviation conventions tungkol sa emergency cases ay mas marupok kaysa akala ko. Lumabas na hindi lang kami tinanggihan ng mga regulasyon, kundi pati na rin ang takot at kalkulasyon ng buong mundo. Sa gitna ng mga bomba at diplomatikong salita, ang buhay ng mahigit 300 katao sa eroplanong ito ay walang bigat. Sa kabin ng eroplano, wala pa ring nakakaalam. Payapa pa rin ang mga pasahero. May natutulog, may nakikinig ng musika. Isang bata ang naglalakad sa pasilyo at ngumiti sa akin. Ngumiti ako pabalik ngunit naramdaman kong matigas ang aking mga kalamnan sa mukha. Isang batang flight attendant ang lumapit sa akin at bumulong, "Ate Fatima, ayos ka lang ba? Nakapagpasya na ba kung aling paliparan?" Tumango ako. "Malapit na, huwag kang mag-alala." Sumagot ako, ngunit hindi ko alam kung gaano nakataas ang boses ko. Nagsasalita ako ng mga salita na hindi ko na rin pinaniniwalaan
Ang first officer ay tinitingnan ang fuel system at mahina siyang nagsabi, may 1.5 oras pa tayo. Ibig sabihin, 1.5 oras na lang kami. Kung hindi kami makakalapag sa loob ng panahong iyon, wala na kaming ibang opsyon. Nakatingin ako sa dilim sa labas ng bintana. Walang hanggang karagatan, walang makita sa kalangitan. Nalaman kong wala na kaming anumang proteksyon. Walang lugar sa malawak na mundong ito ang gustong maging responsable para sa buhay ng 34 na tao. Ang malamig na boses mula sa radyo ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Paumanhin, hindi posible ang paglapag. Hindi ko alam na ang salitang imposible ay maaaring maging ganoon kabigat. Ang makita ang mga numero ng gasolina na unti-unting bumaba ay isang masakit na karanasan. 120, 55 minuto. Habang lumilipas ang oras, lalong lumiliit ang aming saklaw ng paglipad. Ang gilid ng bilog sa mapa ay lalong lumalayo at ang aming mga pagpipilian ay nawawala isa-isa. Hindi na nagsalita ang kapitan. Tahimik na nagkalkula ang first officer sa computer. Nakatayo lang ako doon at nakikinig sa mga tunog na iyon. Walang magawa. Sa kabin ng eroplano, nagsimulang magbago ang hangin. Sa simula, napakabagal. Ilang pasahero ang tumingin sa kanilang orasan at kumunot ang noo. Nalaman nilang masyadong mahaba ang flight na ito. Pagkatapos, ilang tao ang pumindot sa call button. Nagtanong sila kung kailan kami darating at kung bakit masyadong matagal. Ngumiti ako at ipinaliwanag na inaayos lang namin ang ruta ng flight dahil sa problema sa airflow. Mangyaring maghintay sandali at magkakaroon ng abiso. Hindi iyon isang kasinungalingan, ngunit hindi ko rin sinabi ang buong katotohanan. Tumango ang mga pasahero, ngunit hindi sila tumingin ng diretso sa aking mga mata. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala. Isang bata ang nagsimulang umiyak sa kabilang bahagi ng pasilyo. Pinatahan siya ng kanyang ina ngunit walang silbi. Nang umalingaw ang iyak ng bata, nagsimulang magising ang mga natutulog. Isa-isa, nagbago ang hangin. Isang pakiramdam na may mali, isang hindi maipaliwanag na pagkabahala ang nagsimulang kumalat sa hangin. Sumenyas ako sa iba pang mga batang flight attendant. Naglakad sila sa kanilang lugar at pinakalma ang mga pasahero, nagbigay ng tubig, kumot o merienda kung kinakailangan. Kailangan naming gawin ang anuman. Kailangan naming ipakita na maayos ang lahat. Dahil kung makita ng mga tao na kalmado ang crew, iisipin nila na maayos ang lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng cockpit. Muling tinawag ako ng kapitan. Tiningnan ang kanyang mukha. Alam kong hindi ito magandang balita. Lumunok ako at pumasok. Naroon pa rin nagladlad ang first officer ng isang mapa. Ipinakita niya sa akin ang mga paliparan na kaya pa naming abutin mula sa kasalukuyang posisyon. Ilang maliliit na tuldok na lang ang natira sa loob ng bilog na iyon at karamihan ay maliliit na paliparan o mga lugar na tumanggi sa amin. Bumuntong hininga ang kapitan. Sa unang pagkakataon, ipinakita niya ang pagod. Maingat na itinuro ng first officer ang isang punto sa mapa. Isang punto. Tiningnan ko ang pangalan nito. Naiya, Maynila, Pilipinas. Kaya pa rin naming makapunta doon batay sa distansya. Malaki ang pasilidad nito, kaya hindi dapat magkaroon ng problema. Ngunit may kakaiba. Bakit ngayon lang lumabas ang pangalang iyon? Tiningnan ako ng kapitan, humihingi ng opinyon, hindi ako makasagot. Sa totoo lang, magulo ang isip ko. Ano ang alam ko tungkol sa Pilipinas, ang pangalan ng Maynila, Intramuros, Boracay, Palawan, ilang malabong larawan tungkol sa mabilis na pag-unlad, high-tech, ngunit kasabay nito ay may mga chismis din tungkol sa masikip na trapiko, isang sistema na minsan ay masyadong relax at komplikadong burokrasya. Ano ang alam ko tungkol sa NAIA? Alam kong ito ay isang abalang lugar. Narinig ko na sinabi ng mga kasamahan ko na ang Pilipinas ay tila mahirap pagdating sa emergency incidents. Marami ang mabagal sa proseso at mahirap ang komunikasyon. Mayroon ding nagsasabi na hindi matatag ang kanilang sistema, lalo na sa gabi. Ang impormasyong iyon ba ay may batayan? Hindi. Karamihan ay tsismis lang. Hindi ko pa naranasan o nakumpirma ito ngunit malalim na itong nakatanim sa aking isip. Ang Pilipinas ang huling pagpipilian. Isang lugar na iniisip mo lamang kapag wala ng ibang mapuntahan. Iyon ang aking pananaw.
Ngunit ngayon ay wala na talagang ibang pagpipilian. Tinanggihan kami ng China, pati na rin ng Taiwan at Hong Kong. Ang Pilipinas na lang ang natira, sa bilog sa mapa, batay sa distansya at oras. Ito ang huling lugar. Subukan natin, sabi ko. Nagulat ako dahil mas kalmado ang boses ko kaysa akala ko. Tumango ang kapitan at kinuha ang radyo. Narinig ko ang tunog ng paghahanap ng frequency at isang maikling katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay kasing haba ng isang siglo. Nagsimulang makipag-ugnayan ang kapitan sa air traffic control ng NAIA. Problema sa makina, humihingi ng emergency landing. 314 na pasahero, natitirang gasolina, 40 minuto. Kalmado ang kanyang boses, ngunit puno ng pagmamadali. Naramdaman kong ito na talaga ang huli. Kinuyom ko ang aking mga kamay na nakatingin sa radyo, umaasang tatanggapin nila kami. Tahimik akong nagdasal. Mangyaring huwag niyo kaming tanggihan ng malamig tulad ng ibang bansa. Huwag niyo kaming iwanan dahil sa mga patakaran, dahil sa mga pamamaraan, o dahil sa seguridad. 314 na katao ang nasa himpapawid. Kailangan lang namin ng lugar upang makalapag. Iyon lang ang gusto kong marinig. May tunog ng static mula sa radyo at isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw. Isang malinaw at kalmadong boses. Ang sitwasyon ay nakumpirma. Ipadala ang kasalukuyang lokasyon at impormasyon ng inyong code. Pinigil ko ang aking hininga. Hindi ito isang pagtanggi. Walang paumanhin, walang pagtanggi, walang negatibong salita. Sa halip, humingi sila ng impormasyon. Ibig sabihin ay pinoproseso nila ito. Agad na ipinadala ng first officer ang datos. Ilang segundo ang lumipas. Sa katahimikan, mabilis na tumibok ang puso ko. Tumingin ako sa labas ng cockpit. Ang batang flight attendant ay nasa kanyang posisyon. Sumenyas ako sa kanya na maging kalmado, walang sinuman ang dapat abalahin. Sa sandaling ito, muling umalingaw-ngaw ang radyo. Nakumpirma ang pagkakakilanlan. Ito ang air traffic control ng NAIA. Handa kaming tanggapin kayo. Nang matapos ang pangungusap na iyon, nagbago ang hangin sa cockpit. Isang hininga ng ginhawa mula sa kapitan. Ipinikit ng first officer ang kanyang mga mata at tumango. Nakatayo lang ako doon na nakatitig sa radyo. Tatanggapin kami. Bakit ganoon kadali? Ang ibang lugar ay nagbigay ng maraming dahilan. Seguridad, politika, pamamaraan, pasilidad, hindi mabilang na dahilan upang tumanggi. Ngunit dito ay iba. Kinumpirma ang sitwasyon, tinanggap, at sinabi nilang handa kaming tanggapin kayo. Nagpatuloy ang radyo, ibibigay sa inyo ang runway 11L. Ipadadala namin ang inyong landing path. Nakahanda na ang medical team at maintenance team. Bago matapos ang pangungusap, ang susunod na direktiba ay ibinigay ng mabilis at tumpak. Bago pa kami makahingi ng tulong, alam na nila ang kinakailangan at nakahanda na sila. Nakatayo lang ako na pinapanood ang kapitan na magpasalamat, ngunit ang boses sa kabilang linya ay walang ipinakitang emosyon. Para bang normal lang iyon, para bang walang espesyal na nangyari, maliban sa ginagawa nila ang kailangan nilang gawin. Nang namatay ang radyo, naramdaman ko ang isang kakaibang emosyon, ginhawa, pasasalamat o kahihiyan. Bakit ko itinuring ang Pilipinas bilang huling pagpipilian? Bakit ako naniwala sa mga malabong paghatol? Iyon ang totoo. Bakit ko naisip na hindi kami tatanggapin ng bansang ito? Sinabi ng kapitan sa akin na ipagbigay alam sa mga pasahero. Tumango ako. Nang lumabas ako sa cockpit, nakita ko ang mukha ng batang flight attendant sa pasilyo, isang pinaghalong pag-aalala at pag-asa. Maikling sabi ko, lalapag tayo sa NAIA. May nagtanong, NAIA, Pilipinas. Opo, sumagot ako at pinindot ang public announcement button. Dahil sa kinakailangan para sa teknikal na pagsusuri, ang ating flight ay inaasahang lalapag sa Ninoy Aquino International Airport. Ang tinatayang oras ng pagdating ay sa loob ng 30 minuto. Mangyaring huwag mag-alala. Nang matapos ang anunsyo, tahimik ang cabin ng eroplano. Pilipinas, NAIA, hindi nila inaasahan ang lugar na iyon. Mayroong nakaramdam ng ginhawa. Mayroong mausisa ngunit karamihan ay tinanggap ang kahit saan basta makalapag. Iyon ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa dilim, nakita ko ang malabong ilaw. Ang baybayin ng Pilipinas ay papalapit, lampas pa sa aking mga paghatol. Sa isang boses na tumanggap sa amin,
may isang bagay na nagsimulang umindayog sa loob ko. Nang matanggap namin ang pahintulot mula sa NAIA, agad na inilagay ang signal para sa pagbabago ng ruta, inilagay ng first officer ang mga bagong coordinate. Dahan-dahan, nagbago ang direksyon ng eroplano. Ang posisyon ng mga bituin sa labas ng bintana ay unti-unting nagbago. Umupo ako sa jump seat. Nararamdaman ang bawat banayad na paggalaw. Ang pagbabago sa tunog, makina, daloy ng hangin, ang mga pakiramdam na natutunan ko sa loob ng 13 taon. Nakatuon ang kapitan sa control panel. Tumingin ako sa likod niya at huminga ng malalim. 30 minuto pa. Kailangan lang naming magsikap, makakalapag kami. May medical team at maintenance team na naghihintay. Naiwasan namin ang pinakamasamang sitwasyon. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko ngunit narinig ko ang boses ng first officer. Iba ang boses niya kaysa dati, halo ng pagtataka at pagkalito. Nang tanungin ng kapitan kung may problema, nag-aalangan sandali ang first officer bago sumagot. May kakaibang paggalaw sa radar. Sumilip ako sa cockpit. Pinalaki ng first officer ang screen, may ilang tuldok doon, mga eroplano. Ngunit ang kakaiba ay lahat sila ay gumagalaw sa parehong direksyon. Para bang nagtitipon sila sa isang punto sa Pilipinas. Maraming eroplano ang nagbago ng ruta patungo sa NAIA tulad namin. Mga flight mula Europa, flight mula Amerika, at maging isang eroplano na tila galing sa Middle East. Lahat ay patungo sa NAIA. Bumulong ang first officer. Tingnan mo, tila hindi lang tayo ang nag-iisa. Marahil ang mga eroplanong ito ay naghahanap din ng ligtas na kanlungan upang makatakas sa magulong airspaces o tinanggihan ng ibang bansa. Nagsimulang magbilang ang first officer. 1, 2, 3, 7. Lahat ng eroplano, sa screen kasama kami, 8. 8 eroplano ang patungo sa parehong paliparan. Sa parehong oras, hindi ako makapaniwala sa numerong iyon. Ang NAIA ngayon ay hindi lamang isang paliparan, kundi naging isang ligtas na daungan, isang bay para sa bagyo sa gitna ng magulong kalangitan. Isang bagong direktiba ang dumating mula sa control tower. Ang aming eroplano ay kailangang panatilihin ang altitude na 10,000 talampakan. Ang bilis ay iaayon sa 250 knots. Ang approach vector ay ipinadala kasama ang tumpak na coordinates. Sinunod ng kapitan ang direktiba na iyon. At isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang iba pang mga tuldok sa radar screen ay gumalaw din. Mayroong tumaas ang altitude, mayroong bumaba. Ang bilis ay inayos din ngunit hindi ito random. Ito ay tumpak na tila bawat isa ay nakalkula. Bumulong ang first officer. Ano ang nakikita natin dito? Paano ito nangyari? Iyon din ang iniisip ko. 8 eroplano ang patungo sa isang paliparan ng sabay-sabay, ngunit walang banggaan, walang hold pattern, walang kaguluhan. Sa halip, lahat ay nangyari ng maayos. Ang boses mula sa control tower ay kalmado pa rin. Nagbigay sila ng tumpak na time frame para sa bawat eroplano. Ang landing sequence ay itinakda na may pagitan na 3 minuto. Sa sandaling tumama ang gulong ng isang eroplano sa runway, ang susunod ay nasa final approach stage na at ang susunod pagkatapos ay naghahanda ng bumaba ang altitude. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa dilim, nakita ko ang malabong ilaw. Ang taillight ng isa pang eroplano ay malayo ngunit malinaw na nakikita. Lumilipad sila sa parehong direksyon patungo sa parehong destinasyon. Sinuri ng kapitan ang radyo. Anong turno na tayo? Mabilis na sumagot ang control tower. Ika-5, may 4 na nauna sa inyo at susunod kayo sa kanila. Sinabi pa nga nila ang inaasahang oras ng paglapag ng tumpak. Nagkalkula ang first officer. Sabi niya, kung may pagitan na 3 minuto, aabutin ng 24 minuto upang makalapag ang lahat. 8 eroplano ang lalapag sa loob ng 24 minuto. Sa isang normal na paliparan, aabutin ito ng 1 oras. Hindi ako makapaniwala na ito ay talagang nangyayari. 8 eroplano na may iba't ibang laki, bilis, at emergency situations ay sabay-sabay na kinoodina sa gabi sa isang paliparan. Bumulong ang kapitan habang nakatingin sa control screen. Hindi ko alam kung ito ay isang himala o isang pambihirang kahusayan. Hindi ko alam kung iyon ay paghanga o pagtataka. Hindi rin nagsalita ang first officer. Nakatitig lang kami sa screen.
Ang mga tuldok na iyon ay gumagalaw ng tumpak, walang banggaan, lumilipad sa pinakamaikling ruta. Para bang may nag-aayos sa kanila mula sa itaas. Isang perpektong pag-aayos, ang unang eroplano ay lumapag. Ang confirmation signal mula sa control tower, ang runway ay clear na. Ang susunod na eroplano ay pumasok. Ang pangalawang eroplano ay agad na nagsimulang bumaba ng altitude. Eksaktong 3 minuto pagkatapos, lumapag ang pangalawang eroplano, sumunod ang pangatlong eroplano. Tiningnan ko ang aking orasan, ang segundo ay gumagalaw, o ticking, isang mekanikal at tumpak na ritmo. Kahanay ng ritmong iyon, ang mga eroplano ay lumapag isa-isa na parang isang assembly line sa pabrika. Hindi, mas sopistikado dahil pinangangasiwaan nila ang mga buhay, ang pang-apat na eroplano ay lumapag. Turn na namin, ang huling pahintulot sa paglapag ay dumating mula sa control tower. Mahigpit na hinawakan ng kapitan ang control stick. Dahan-dahan, nagsimulang bumaba ang eroplano. Sinuri ko ang aking seatbelt at pinatatag ang aking posisyon sa jump seat. Nagsimula akong makita ang naya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ay nakaayos ng tuwid. Runway, taxiway, terminal, lahat ay nasa tamang posisyon, walang senyales ng kaguluhan. Sa kabaligtaran, mukha itong payapa na parang isang normal na gabi. Ngunit alam kong sa sandaling ito, maraming eroplano ang patungo sa paliparan na ito. Bawat isa ay may malubhang sitwasyon. Dapat sana ay may kaguluhan, ngunit wala, hindi. Sa katunayan, lahat ay nangyayari ayon sa plano. Walang insidente, walang pagkaantala, walang pagkakamali. Nakatitig ako sa mga ilaw sa labas ng bintana at bumulong, paano nila natatanggap ang maraming eroplano ng sabay-sabay? Paano ito nangyari? Nang tumama ang eroplano sa lupa, naramdaman ko ang isang shock na kumalat sa buong katawan ko. Hindi iyon isang pisikal na shock. Iyon ay ang tunog ng isang bagay na nabasag sa loob ko. Lahat ng aking inaasahan tungkol sa paliparan, tungkol sa malubhang sitwasyon at tungkol sa Pilipinas ay nawala na parang usok. Ang katahimikan pagkatapos ng panganib, mas banayad ang pagtama ng gulong sa runway kaysa akala ko. Siguro dahil sa kasanayan ng kapitan, ngunit alam kong ang paglapag na may problema sa makina ay hindi madali. Ang mga aral sa kaligtasan na paulit-ulit kong narinig sa loob ng 13 taon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ang mga posibleng sitwasyon kapag emergency landing, pagkawala ng balanse, pagputok ng gulong, sobrang init ng preno, ngunit walang nangyari. Dahan-dahan bumagal ang eroplano, ang mga fire truck sa tabi ng runway ay nakatayo lang naghihintay, hindi gumagalaw, hindi kinakailangan. Tumingin ako sa loob ng cabin. Kailangan kong tingnan ang ekspresyon ng mga pasahero. Akala ko magpapapanik sila dahil narinig nila ang emergency landing, iiyak, magdarasal, ihihikbi. Iyon ang inaasahan kong marinig. Ngunit sa loob ng eroplano ay isang kakaibang katahimikan. Ilang pasahero ang tumingin sa labas ng bintana ngunit walang mukha na nagpakita ng takot. Sa halip, mukha silang guminhawa. Isang matandang mag-asawa ang naghawak ng kamay, at isang babae ang kumuha ng kanyang telepono upang tingnan ang mga mensahe. Bakit walang natatakot? Kalalapag lang namin ng emergency. Dahil sa problema sa makina, lumapag kami sa isang paliparan na hindi namin nilayon puntahan. Hindi ayon sa schedule, dapat sana ay may kaguluhan. Pagkatapos ng anunsyo ng kapitan na ligtas kaming nakalapag, pumalakpak ang mga pasahero, isang maikli at banayad na palakpakan. Pumalakpak din ako ngunit may kakaibang pakiramdam sa sulok ng aking puso. Kung may isang bagay akong natutunan sa 10 taong karera, iyon ay ang krisis ay sumusunod sa isang tiyak na pattern, tensyon, takot, kaguluhan at ginhawa. Mayroong isang pagkakasunod-sunod, ngunit ngayon ay nilaktawan nila ang lahat at dumiretso sa ginhawa. Nang gumalaw ang eroplano patungo sa gate, tumingin ako sa paliparan mula sa bintana. Inaasahan ko na magiging masikip dahil maraming eroplano ang lumapag ng emergency ng sabay-sabay. Tatakbo ang mga tao, magiging abala ang mga sasakyan, at ang mga sirena ay umalingaw-ngaw sa lahat ng dako. Ngunit ang paliparan na iyon ay payapa. Mayroong mga staff ng paliparan, medical staff at maintenance team, ngunit walang tumatakbo. Bawat isa ay nakatayo sa itinalagang posisyon,
Ginagawa ang itinalagang trabaho na parang nagre-rehearsal. Nang dumating kami sa gate, isang staff ng paliparan ang kumatok sa pinto, isang Pilipino. Sinabi niya ng malinaw sa English. Nais niyang suriin ang listahan ng mga pasahero. May nangangailangan ba ng tulong? Mabilis akong sumagot. Mayroong 12 matatanda, 8 bata at isang gumagamit ng wheelchair. Habang inilalagay ng staff ang datos sa tablet, sinabi niya, lahat ay handa na. Ang mga wheelchair ay nakasakay at may mga staff na itinalaga upang tulungan ang mga matatanda. Sinabi rin niya na naghanda sila ng merienda at laruan para sa mga bata. Paano niya nalaman? Kalalapag lang namin ng ilang minuto na parang alam na nila ang lahat. Bago kami dumating, bumukas ang pinto. Tumingin ako sa jet bridge, lahat ay nakatayo sa eksaktong posisyon. Ang medical team sa kaliwa, tulong sa gitna, wheelchair sa kanan, lahat ay nasa tamang posisyon. Nagsimulang bumaba ang mga pasahero. Agad na lumapit ang isang assistant sa gumagamit ng wheelchair at binati sa English, French at maging sa aking sariling wika, Arabic. Bawat matatanda ay may kasamang assistant at sa isang bata na malapit ng umiyak, isang staff ang lumuhod at binigyan siya ng isang maliit na teddy bear. Ang mga pasahero ay pumila ng tahimik at naglakad. Walang sumisigaw, walang nagtutulakan. Dahan-dahan silang sumunod sa nauuna ng may kaayusan. Nang makita ko ang tanawin na iyon, nalaman kong hindi kami ang nagkokontrol. Ang sistemang iyon ang gumagabay sa lahat. Isang hindi nakikitang kaayusan, isang plano na binalangkas ng maaga, ang nagpapatakbo sa lahat ng natural. Naranasan ko na ang Heathrow sa London, Charles de Gaulle sa Paris, Frankfurt. Lahat ay malaki, komplikado at minsan magulo. Naliligaw ang mga tao, naantala ang mga anunsyo at hindi mahulaan ang oras ng paghihintay. Ngunit dito ay iba, lahat ay nangyayari sa oras. Ang kinakailangang tao ay nasa tamang lugar at ang kinakailangang kagamitan ay naihatid sa tamang oras. Nang pumasok ako sa paliparan, huminto ako. Malawak ang lobby, mataas ang kisame, malambot ang ilaw, may mga tao, ngunit hindi masikip, at pinakamahalaga, payapa. Ang formula ng emergency situation ay hindi gumana dito. Sa lugar na dapat ay may kaguluhan, may kaayusan. Sa oras na dapat ay may takot, may kapayapaan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang lugar na nilapagan namin ay hindi lamang isang paliparan, ito ay isang perpektong sistema. Isang higanteng makina na sumisipsip ng krisis, nag-aayos ng kaguluhan at gumagabay sa lahat sa kaligtasan. Hindi, mas sopistikado kaysa isang makina. Narinig kong may bumagsak muli sa loob ko. Lahat ng aking pag-unawa tungkol sa paliparan, ang mga karanasan na binuo ko sa loob ng 13 taon ay nareset sa isang iglap. Humigit kumulang 20 minuto pagkatapos lumapag. Mayroong kaguluhan sa likuran ng eroplano. Tumakbo ako sa pasilyo. Isang lalaking pasahero ang nakahiga sa upuan. Maputla ang kanyang mukha at hirap huminga. Sinabi ng babae sa tabi niya ng may pag-aalala. Bigla siyang nahirapan huminga. Isang panic attack. Ang takot na pinigil niya sa buong flight ay sumabog pagkatapos lumapag. Hindi ito bihira. Nakita ko na ang sitwasyong ito ng maraming beses sa loob ng 13 taon. Ang mga taong nakakaranas ng post-crisis reaction ay bumabagsak sa sandaling mawala ang tensyon. Dali-dali kong kinuha ang oxygen mask. Huminga ka ng dahan-dahan. Ayos lang ang lahat. Ligtas na tayo. Sabi ko, nang paulit-ulit ngunit hirap pa rin siyang huminga. Nanginginig ang kanyang mga kamay at nawala ang pokus ng kanyang mga mata. Ang mga pasahero sa paligid ay nakatingin ng may pag-aalala. Naisip ko, ito ang tunay na problema. Matagumpay ang emergency landing, ngunit ang susunod na proseso ang mahirap. Kapag may emergency patient, kailangan kong tumawag ng ambulansya, maghanap ng ospital, ayusin ang problema sa wika at punan ang mga papeles. Kadalasang aabutin ng 1 oras. Sa panahong iyon, kailangang maghintay ang pasyente, ngunit bumukas ang pinto, hindi staff ng paliparan kundi medical staff. 2 tao na nakasuot ng puting damit, may dalang stretcher. Nagulat ako, hindi pa ako humihingi ng tulong. Agad na lumapit ang medical staff sa lalaki. Walang salita. Hindi sila nagtanong tungkol sa sitwasyon. Tiningnan lang nila ang pasyente, sinuri ang pulso, tiningnan ang mga mata,
at sinuri ang paghinga ng propesyonal at mabilis. Isa sa kanila ang tumingin sa akin. Nagtanong siya sa English, kailan nagsimula ang panic attack na ito? Alam mo ba ang medical history niya? Mabilis akong sumagot. Kalalabas lang, hindi ko alam. Tumango ang medical staff at may sinabi sa radyo sa Tagalog. Hindi ko naintindihan, ngunit alam kong iyon ay isang direktiba. Agad na nagdala ng listahan ng mga pasahero at impormasyong medikal ang isang assistant. Tiningnan lang ng medical staff ang record at sinuri muli ang pasyente at naghanda na sa paglipat. Ang pasyente ay inilagay sa stretcher, sinuot ang oxygen mask at ikinabit ang seatbelt. Lahat ay natapos sa loob ng wala pang 1 minuto. Nakatayo lang ako at nanonood. Maaari bang ganoon kabilis? Sinabi ng medical staff. Dadalhin namin siya sa ospital. May kasama ba siya? Inangat ko ang aking kamay. Iyon ang aking responsibilidad bilang chief flight attendant. Tumango ang medical staff. Habang naglalakad kami sa pasilyo ng paliparan, tumingin ako sa paligid. Inaasahan ko na magiging masikip. Mga pasahero mula sa ibang emergency flights, mga pumunta sa ospital, kaguluhan at pagmamadali. Ngunit ang pasilyo ay maluwag. Hindi, mas organisado pa. Mayroong espesyal na daanan para sa amin. Nakahanda na ang ambulansya, bukas ang pinto at umaandar ang makina. May isang medical staff na nakaupo sa driver's seat. Nakita kami, lumabas siya at kinuha ang stretcher. Ngunit ang mga kilos ay sanay na parang paulit-ulit ng ginagawa. Sa loob ng ambulansya ay may isa pang medical staff, isang nurse. Ipinasok niya ang datos sa chart habang tinitingnan ang vital signs ng pasyente. Umupo ako sa tabi at pinanood ang nangyayari. Tahimik ang lahat, walang sumisigaw, walang nagmamadali. Ngunit mabilis ang lahat. Umandar ang ambulansya, walang sirena dahil gabi na. Maluwag ang mga kalsada. Patuloy na gumalaw ang sasakyan. Tumingin ako sa labas ng bintana, ang highway, ang mga ilaw ng kalsada ay pantay-pantay. Nagtanong ang nurse, "Galing ka ba sa UAE?" "Flight attendant?" Sagot ko. "Oo." Tumango ang nurse at ngumiti. "Siguro'y gulat na gulat ka. Ngunit magiging maayos siya." Tumango ako. Ngunit iba ang iniisip ko sa loob. Oo, nagulat ako ngunit sa ibang dahilan. Ang nagpagulat sa akin ay walang kaguluhan. Dumating kami sa ospital. Nakita ko ang pinto ng emergency room, automatikong bumukas ang pinto at lumabas ang medical staff mula sa loob. Kinuha nila ang stretcher at pumasok. Sinundan ko ang emergency room. May ilang pasyente, hindi masyadong marami, bawat isa ay nasa isang espasyong may partition. Ang kilos ng medical staff ay kalmado. Ang aming pasyente ay agad na inilagay sa isang bakanteng kama. Dumating ang isang doktor, isang babae. Nagtanong siya sa English. Suriin namin ang kondisyon ng pasyente, mangyaring maghintay sandali. Tumango ako at lumabas. Umupo ako sa waiting room, plastic na upuan, ngunit hindi masama. Sa harap ay isang information board sa Tagalog, English, Chinese at iba pang wika. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na wala pa akong napupunan na anumang papeles, wala pang nasuri na insurance, wala pang naibigay na anumang identification. Kadalasan, iyon ang unang dapat gawin. Ngunit dito, walang humihingi. Ang pasyente ang inuuna, ang pagsusuri sa kondisyon ang inuuna, ang paggamot ang inuuna, ang papeles ay pangalawa lamang. Hindi, marahil ay naproseso na ito sa ibang lugar. Pagkatapos ng halos 30 minuto, lumabas ang doktor, sinabi niyang stable na ang pasyente. Ang diagnosis ay isang panic attack. Pagkatapos bigyan ng tranquilizer, bumalik na sa normal ang kanyang paghinga. Bumuntong hininga ako ng may ginhawa. Idinagdag ng doktor, mayroon ding ilang iba pang miyembro ng crew na dumating kagabi na may katulad na sintomas, labis na stress response, ngunit huwag mag-alala, nagpapagaling na sila. Nagtanong ako, nasaan ang ibang crew? Ngumiti ang doktor at sumagot. Nasa recovery facility siguro sila. Recovery facility? Tanong ko. Tumango ang doktor. Isang pansamantalang pasilidad na ibinigay ng paliparan kung saan makakapagpahinga ang mga miyembro ng crew. Pagkatapos mong kumpirmahin ang kondisyon ng pasyente, maaari ka ring pumunta doon. Hindi ko naintindihan kung ano ang recovery facility ngunit hindi na ako nagtanong pa. Malalaman ko rin mamaya. Nang lumabas ako ng ospital,
Lumingon ako, bukas pa rin ang mga ilaw ng emergency room. Sa loob, tahimik na gumagalaw ang medical staff, payapa, tumpak. Naisip ko, kapag ang bansang ito ay nahaharap sa krisis, hindi sila nagtatanong kung bakit ka dumating. Ang alam nila ay kung ano ang kailangang gawin ngayon. Ang pasyente ay hindi inuuri ayon sa numero, kundi ayon sa kondisyon. Narinig kong may bumagsak muli sa loob ko. Ang konsepto ng standard medical system ng emergency. Ang lahat ng natutunan ko sa Europa sa loob ng 10 taon ay na-reset sa isang iglap. Ang sasakyan ay umalis sa ospital, hindi patungo sa paliparan kundi sa ibang lugar. Ipinaliwanag ng driver, pansamantalang pasilidad para sa crew kung saan ka makakapagpahinga. Tumango ako, tumingin sa labas ng bintana, inakala kong ito ay isang hotel o motel malapit sa paliparan, ngunit ang patutunguhan ay iba sa aking inakala. Sa pasukan ng gusali ay may nakasulat sa Tagalog, Kalinawan. Narinig ko ang salitang iyon. Narinig ko ngunit hindi ko alam kung ano talaga iyon. Pagpasok sa loob, naramdaman ko ang init. Hiningi kaming hubarin ang aming mga sapatos. Nagulat ako. Hubarin ang sapatos dito. Ngunit ang aking mga kasamahan na nauna nang pumasok ay nakahubad na ng sapatos. Sinunod ko, inilagay ang aking bagahe at kumuha ng simpleng damit, maluwag na damit na gawa sa cotton. Hindi iyon uniforme. Iyon ay komportableng damit. Hiningi kaming magpalit ng damit. Pumasok ako sa dressing room at hinubad ang aking uniforme. Ang damit na suot ko sa loob ng 13 taon. Kapag suot ko iyon, ako ay isang responsableng flight attendant, nagpapanatili ng tensyon at laging kailangang ngumiti. Ngunit sa sandaling hinubad ko iyon, tila mayroon ding nahubad. Lumabas ako sa isang malawak na espasyo, malinis at malamig ang sahig. Sabi nila ay gawa sa tiled floor. Hindi ko pa ito nakikita sa Europa. Ang aking mga kasamahan ay nakahiga sa mga banig. Hindi sila nagsalita, nakahiga lang doon at nakatingin sa kisame. Naghanap din ako ng bakanteng lugar at humiga. Niyakap ng malamig na banig ang aking likod. Sa simula, medyo kakaiba, gusto kong tumayo, ngunit unti-unti akong nasanay. Ang lamig na iyon ay pumasok sa aking katawan. Ang mga naninigas na kalamnan ay nagsimulang mag-relax, balikat, balakang, binti. Bawat bahagi na nanigas dahil sa matagal na tensyon ay ngayon ay nagpapahinga. Isang staff ang lumapit at binigyan ako ng isang baso ng inumin at sinabi sa akin na inumin ito, mainit na sa labat. Medyo kakaiba ang lasa, ngunit hindi masama. Sa halip, dumaloy ito sa aking lalamunan at pinakalma ang aking katawan. Tumingin ako sa paligid, may iba pang mga tao, mga Pilipino, pamilya, mag-asawa, kaibigan. Bawat isa ay nakahiga o nakaupo ng komportable, mahina ang usapan, nagbabasa ng libro o nakapikit lang. Isang kakaibang lugar, hindi hotel, hindi spa, hindi rin ospital. Hindi ko alam kung ano ang tawag dito, ngunit sigurado akong nagpapahinga ang lahat dito. Isang tunay na pahinga. Muling lumapit ang staff at binigyan ako ng ilang merienda, isang mainit na pandesal at isang mangkok ng lugaw. Kinuha ko at nagsimulang kumain. Kailan ko huling kinain ang isang simpleng pagkain na tulad nito? Hindi ko matandaan. Habang kumakain ako, nalaman kong walang humihingi ng anumang bagay sa akin. Ngumiti ka, magpakatino ka, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Walang nagsasabi ng anuman dito. Isa lang akong tao, hindi flight attendant. Umagos ang aking mga luha. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ako umiiyak. Hindi dahil sa kalungkutan o kagalakan, umiiyak lang ako nang walang tunog. Ang mga luha ng pagluwag at pagkaantig ay dumaloy sa aking pisngi. Hinawakan ng kasamahan ko na nakahiga sa tabi ko ang aking kamay. Hindi siya nagsalita ngunit sapat na iyon. Ilang oras ang lumipas, nagising ako at lumabas. Gusto kong lumanghap ng hangin. Sa labas ng gusali, madilim pa rin. Bago magbukang liwayway, nakita ko ang mga bituin sa kalangitan. Sa malayo, nakita ko ang mga ilaw ng naiya, hindi masyadong malayo. Mula dito, nakatitig ako sa ilaw na iyon. Maliwanag kahit sa gabi, isang ilaw na hindi namamatay, walang tigil. Ngunit gusto kong makita. Tinawag ko ang isang taxi. Sinabi ko sa driver na dalhin ako sa observation deck ng paliparan. Tumango ang driver at umandar. Humigit kumulang 10 minuto,
Dumating kami sa observation deck. Bukas ang pinto. Kahit sa gabi may ilang tao na kumukuha ng litrato, nakita ko ang aking sarili na nakatayo sa harap ng salaming bintana. Nakita ko ang isang bahagi ng NAIA, ang runway, ang terminal, ang mga makina. Walang tigil ang paggalaw. Kahit sa gabi, may mga eroplanong lumilipad, lumalapag at gumagalaw. Ang mga sasakyan ay gumagalaw, nagbababa ng karga, naglilipat ng bagahe. Nakita ko rin ang mga cleaning vehicles. Dahan-dahan itong gumagalaw sa gilid ng runway, naglilinis sa gabi para sa kinaumagahan. Nang makita ko ang tanawin na iyon, naisip kong hindi natutulog ang paliparan na ito. Hindi lang ito gumagana sa araw kundi 24 oras sa parehong antas. Hindi bumababa ang kalidad dahil gabi. Hindi maluwag ang sistema dahil mas kaunti ang tao. Naalala ko ilang oras na ang nakalipas, 8 eroplano ang sabay-sabay na patungo sa paliparan na ito. Gabi iyon, ang oras na dapat ay magulo ngunit ang lahat ay pinangasiwaan ng tumpak. Walang banggaan, walang pagkaantala, walang pagkakamali. Ngayon, alam kong hindi iyon nagkataon lang. Hindi itinuturing ng paliparan na ito ang krisis bilang isang espesyal na kaganapan. Tinanggap lang nila ito bilang isang tungkulin na kailangang matapos dahil laging handa sila. May isang bagay na ganap na nagbago sa aking isip. Ang aking paghatol sa mga paliparan sa Asia. Ang tsismis na mahina sila sa emergency situations. Ang mga salitang tulad ng hindi matatag ang sistema sa gabi, lahat iyon ay kasinungalingan. Ako ang naniwala sa mga kasinungalingan na iyon. Idinikit ko ang aking noo sa salaming bintana. Malamig ang salamin ngunit mainit ang aking puso, kahihiyan at paggalang ang magkahalong emosyon. Bakit hindi ko naisip na ang Pilipinas ay isang bansa na tulad nito? Bakit ko naisip na ito ang huling pagpipilian? Kinuha ko ang aking telepono. Kinuha ko ang isang larawan ng NAIA sa gabi. Walang tigil ang paggalaw. Kanino ko ipapakita ang larawang ito? Sa aking mga kasamahan, sa aking pamilya o sa aking sarili noon? Umalis ako sa observation deck. Malamig ngunit sariwa ang hangin. Unti-unting lumiwanag ang kalangitan. Darating ang umaga, magsisimula ang isang bagong araw. Magbabago rin ako. Pagkatapos ng gabing ito, magbabago ang aking pananaw sa paliparan. Magbabago ang aking pamantayan sa paghusga sa isang bansa. At higit sa lahat, magiging mas maingat ako sa aking mga paghatol. Bumalik ako sa aking bansa pagkatapos ng 3 araw. Ang headquarters ng airline ay humingi sa akin ng isang ulat tungkol sa emergency landing procedure, ang mga safety measures para sa mga pasahero, ang aftercare procedure. Isang standard document, isang document na ginawa ko ng maraming beses sa loob ng 13 taon. Ngunit ngayon ay iba, umupo ako sa harap ng aking desk, nakatingin sa blankong screen ngunit hindi gumagalaw ang aking mga daliri. Ano ang dapat kong isulat? Engine failure, fuel status, communication, emergency, hindi iyon ang mahalaga. Sinara ko ang document na iyon. Nagbukas ako ng bagong document at nagsimulang magsulat mula sa simula. Hindi manual, kundi karanasan. Hindi numero, kundi emosyon. Hindi proseso, kundi pag-unawa. Ang Pilipinas ay hindi itinuturing ang krisis bilang isang espesyal na kaganapan. Iyon ang unang pangungusap. Huminto ako sandali pagkatapos isulat ang pangungusap na iyon. Tama ba ang pagkakabuo ng pangungusap na iyon? Masyadong subhetibo. Ngunit isinulat ko muli dahil iyon ang totoo. Mas mahaba ang ulat kaysa akala ko. Isinulat ko ang lahat. Ang sabay-sabay na koordinasyon, ang agarang medikal na reaksyon, ang recovery facility. Isang paliparan na hindi natutulog, sinikap kong magsulat ng objetibo ngunit hindi maiiwasan ang emosyon. Nang isinusulat ko ang huling bahagi, nanginginig ang aking mga kamay. Hindi lang kami iniligtas ng Pilipinas mula sa isang teknikal na insidente, binigyan nila kami ng kanlungan nang ang buong mundo ay nagsara dahil sa takot at hidwaan. Ipinakita nila na ang pagkatao ay maaari pa ring lumiwanag. Kahit sa pinakamadilim na sandali ng internasyonal na politika, simple lang silang handa. Ang krisis ay hindi isang exception kundi isang variable. At ang variable na iyon ay nakalkula. Hindi ito problema ng pasilidad. Lumampas na ito sa antas ng isang sistema. Ito ay isang kultura. Ipinadala ko ang ulat.
Pagkalipas ng 2 araw, tinawag ako ng aking boss. Nang pumasok ako sa opisina, nakita ko ang aking ulat sa kanyang mesa. Tinitigan ako ng aking boss sandali at nagtanong, "Totoo ba talaga ang lahat ng ito na iyong naranasan?" Tumango ako. Sinabi ko, "Hindi ko pa nasusulat ang lahat. Mayroon pa ring mga bahagi na hindi maipaliwanag sa salita." Bumuntong hininga ang aking boss. "Sige, tatanggapin ko ang ulat na ito. Ngunit pinapayuhan kang huwag magdulot ng kaguluhan sa iba pang crew." Hindi ko naintindihan. Kaguluhan? Bakit ang pagsasalaysay ng aking nakita ay ituturing na pagdudulot ng kaguluhan? Ngunit hindi ako nagsalita, hindi rin sila maniniwala. Ang mga hindi nakaranas ay hindi makakaunawa. Nakilala ko ang aking mga kasamahan sa break room. Lahat sila ay nagtanong ng parehong tanong, "Pilipinas, kumusta? Nakakatakot ba? May problema ba?" Sumagot ako, "Hindi nakakatakot." Sa halip, mas naramdaman ko ang kaligtasan. Ang mga mukha ng aking mga kasamahan ay mausisa. May nagtanong, "Totoo ba? Isang airport pa rin sa Asia iyon." Nakita ko ang aking sarili noon sa tanong na iyon. Ang aking sarili ang nag-isip na ang paghatol ay ang katotohanan. Ang aking sarili ang pumalit sa tsismis ng karanasan. Mahina akong nagsalita. Hindi dahil sa Asia ito kundi dahil sa Pilipinas ito. Kailangan mong maranasan ang pagkakaiba upang maunawaan. Hindi ito maipaliwanag sa salita. May tumango ngunit mayroon pa ring nagdududa. Ayos lang. Darating ang araw na iyon. Malalaman nila. Ang susunod na flight schedule ay inihayag, London, isang pamilyar na ruta. Sa maikling pulong, sinabi ko sa mga batang flight attendant, "Huwag kayong magpanik kung may emergency. Mas maraming opsyon kaysa sa iniisip nyo." Nagtanong ang isang bata, "Anong opsyon po?" Sumagot ako, "NAIA, Pilipinas. Kung may problema sa himpapawid sa Asia, huwag mag-atubili, isaalang-alang ang NAIA, handa sila." Nagtala ang batang flight attendant. Nang tiningnan ko sila, naisip kong ganoon magbabago ang lahat, isa-isa, bawat karanasan. Pagkatapos ng 1 linggo, nagkaroon ng internal meeting sa airline upang talakayin ang emergency landing procedure. Dumalo ako. Maraming ideya ang ibinigay. Pagpapabuti ng fuel management, pagpapalakas ng communication system, pagpapalawak ng listahan ng mga alternatibong paliparan. Nang dumating ang turn ko, iminungkahi kong ilagay ang NAIA sa pinakamataas na prioridad para sa mga emergency landings sa buong Asia-Pacific route at idinagdag ang mga operational at coordination procedures ng mga paliparan sa Pilipinas sa training program ng crew. Tahimik ang meeting room. Nagtanong ang isang executive, "Kailangan ba talaga iyon? Hindi ba sapat ang kasalukuyang mga paliparan sa Europa?" Ikinuwento ko ang aking karanasan, ang sabay-sabay na koordinasyon ng 8 eroplano, ang 3 minutong pagitan ng paglapag, ang agarang medikal na suporta. Ipinaliwanag ko sa pamamagitan ng mga numero. Tumango ang executive, "Pag-aaralan namin. Sapat na iyon para sa akin." Ang pag-aaral ay simula pa lang. Umuwi ako at binuksan ang drawer ng aking mesa. Naroon ang larawan ng NAIA. Ang larawan na kinunan ko sa bukang liwayway, ang ilaw ay hindi namamatay. Inilagay ko ang larawan sa isang frame at inilagay ito sa aking mesa. Bawat umaga sa pagpasok sa trabaho, titingnan ko ang larawan at paalalahanan ang sarili ko na ang isang paliparan ay hindi lamang lugar kung saan lumalapag at lumilipad ang mga eroplano. Ito ay ang espasyo kung saan ipinapakita ang paninindigan ng isang bansa. Ito ang lugar kung saan ang pilosopiya sa krisis ay nagiging katotohanan. 1 buwan ang lumipas, nagkaroon ako ng pagkakataon na magpresenta sa European Aviation Safety Forum. Nagbahagi tungkol sa emergency landing case. Iprinisenta ko ang aking karanasan sa NAIA. Halos 100 ang dumalo, mga flight attendant at piloto mula sa iba't ibang bansa. Pagkatapos ng presentasyon, sunod-sunod ang mga tanong. Totoo ba na 8 eroplano ang sabay-sabay na kinoodina ng walang kaguluhan? Bakit ganoon kabilis ang medical staff? Sinagot ko isa-isa ang mga tanong at sa huli, idinagdag ko. Kung dumating ang susunod na krisis sa isang magulong mundo, ang mundo ay muling titingin sa Pilipinas. May palakpakan. Hindi ko alam kung iyon ay palakpak ng pagsang-ayon o pagdududa,
ngunit ayos lang, naihasik na ang binhi. Gabing iyon, tumingin ako sa labas ng bintana mula sa aking hotel room. Isang gabi sa Paris. Nagniningning ang Eiffel Tower, isang magandang syudad. Mahal ko ang syudad na ito ngunit ngayon, alam kong iba ang kagandahan at kahusayan, iba ang kasaysayan at sistema. Kinuha ko ang aking telepono, hinanap ko ang website ng NAA. Ang real-time flight information ay ipinapakita. Kahit ngayon ay may mga eroplanong lumilipad at lumalapag, tila sa Pilipinas ay bukang liwayway pa lang. Ngumiti ako at sa totoo lang, alam ko ang isang bagay. Kung may krisis na mangyari muli, alam ko kung saan ako pupunta. Hindi ako mag-aalala dahil ang Pilipinas ay laging handa. Paulit-ulit kong sinasabi, mula noon, nagbago ang aking pamantayan sa pagtingin sa isang paliparan. Nagbago ang aking pamantayan sa paghusga sa isang bansa. Naranasan ko ang isang gabi na mas mabigat pa sa bigat ng 3 taon kong karera. At naniniwala ako na darating ang araw na matutunan ng buong mundo ang pamantayang ito. Paano hindi ituturing ang krisis bilang isang espesyal na kaganapan? Ano ang isang handa na sistema? Ano ang kaligtasan na nagiging kultura? Ipinakita sa akin ng Pilipinas iyon at darating ang araw na iyon sa mundo. Mga minamahal na kaibigan, dito nagtatapos ang ating kwento ngayon. Sa pamamagitan ng kwento ni Fatima, isang flight attendant mula sa UAE, nakita natin ang isa pang aspeto ng Pilipinas na maaaring hindi pa natin alam. Ang NAIA ay hindi lamang tungkol sa pasilidad kundi ang pilosopiya ng isang buong bansa kung paano harapin ang krisis. Ang huling pagpipilian, iyon ang aking naisip. Ngunit ang narinig ko mula sa lugar na iyon ay isang napakakalmadong boses. Handa kami. Gaano karaming determinasyon, pagmamalaki, at hindi masukat na pagsisikap ng mga tao sa lugar na iyon ang nakapaloob sa isang pangungusap. Ang bukang liwayway na nakita ko mula sa observation deck ay ganap na nagpawi ng aking mga paghatol sa mga paliparan sa Asya. Ang pakiramdam ng kahihiyan at paggalang na magkahalo ay hinding-hindi ko malilimutan sa aking buhay. Ang kalinawan na pinuntahan namin. Ang malamig na sahig, ang masarap na salabat, at ang oras na walang humingi ng anumang bagay. Ang sandali na hinubad ko ang aking uniforme na parang ang baluti ng isang flight attendant ay tinanggal. Doon, pinayagan kaming magpahinga bilang mga tao. Ang unang bagay na kailangang ibigay sa isang tao sa gitna ng krisis ay hindi patakaran o pamamaraan kundi isang mainit na lugar at isang tasa ng tsaa. Ang simpleng ngunit mahalagang kabaitan na iyon ang nagpatulo ng aking luha. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pagsigaw o pagpapakita ng isang bagay na espesyal. Ito ay nakasalalay sa katahimikan ng isang sistema na gumagana ng normal, mga taong nagtutulungan ng normal, nagpoprotekta sa kaligtasan ng normal. Ipinakita ng NAIA gabing iyon ang tahimik na lakas na iyon. Hindi itinuturing ang krisis bilang isang espesyal na kaganapan, kundi ginagawa lang ang kailangang gawin ng mahina ngunit perpekto. Ito ay isang kultura na lampas sa lahat ng manual. Ngayon, ay malinaw kong naririnig ang boses sa radyo na iyon. Ito ang air traffic control ng NAIA. Handa kami para sa inyong paglapag. Ang isang pangungusap na iyon ay hindi lamang pahintulot na makalapag, iyon ang pinakamatiyak na ligtas na kamay na iniabot ng isang bansa, hindi na kailangan pang magsalita. Pagkatapos ng araw na iyon, ang pangalang Ninoy Aquino International Airport ay naitala sa emergency landing procedure ng aming airline sa pinakamataas na prioridad. Ipinadala sa lahat ng nanonood ng kuwentong ito. Marahil, ang ating pang-araw-araw na buhay ay pinoprotektahan din ng mga tahimik na taga-suporta ng lipunan. Sa mga lugar na hindi nakikita, mga taong nagpapainit ng runway, huwag palampasin ang isang mahalagang bagay dahil sa panlabas na impormasyon o lumang paniniwala. Tinuruan ako ng gabing iyon na ang tunay na maaasahan ay nasa tahimik na trabaho. Sa aking desk ngayon ay may larawan ng NAIA sa bukang liwayway. Iyon ay isang ilaw na hindi kailanman namamatay. Isang parola na gumagabay sa akin sa tuwing naliligaw ako. At alam kong kung may isa pang krisis na mangyari sa mundo, ang bansang iyon ay handa ng tahimik at tiyak sa isang lugar na hindi natin nalalaman. Dito nagtatapos ang kwento ngayon.
Kung ang iyong puso ay naantig din sa kuwentong ito, mangyaring huwag mag-atubili na mag-iwan ng like, ng komento. Iyan ang paanyaya para sa mga susunod na kuwento.